Malala ang punit, namamaga. Tandaan mong magpahit ng gamot sa oras. Tandaan mo, sa loob ng 1 buwan, bawal ang pakikipaktalik. Oo. Bata, kailangan mong matutong magpigil. Sa edad mo, ingatan mo ang sarili mo. Salamat, doktora. Next. Tingnan mo naman, ang bata pa, mukhang estudyante pa, walang respeto sa sarili. Sa murang edad, wala kang hiya. Kung may gustong sumakit at may gustong masaktan, ang nga babay ngayon, dahil sa pera, kahit ano ginagawa. Lalaking walang hiya, kasalanan mo ito. Kayo, pabasi ni si Maruko, ang food blogger. Nagustuhan po namin ang video ninyo. Nais po naming makipagtulungan sa inyo isang commercial deal ngang bagong produkto. Inumin mo ito, si Jenna. May, mayroon akong kailangang asikasuhin, Meg. Usap na lang tayo sa ibang araw. Halika, uminom ka. Sige, isa pa, hoy. Halika, inuman. Kuya, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Pakiusap, maging makasintahan tayo. May gusto na akong iba, huwag mo na akong guluhin pa. Tama si Jiang Shuhao, mengsiaubao, kung walang salamin, ihinalang ang gamitin mo, para kang palakang gustong kainin ang karneng swan. Tama, Oo nga. Tama. siya ba yan ha? Hindi ba mukha siyang payaso? Hindi man lang siya tumingin sa sarili niya sa salamin. Ay, tingnan mo. Ayan, umalis na. Nakakatuwa. Ayos lang ako. Ano ba ang halaga ng mga lalaki? Mula ngayon, tatalikuran ko na ang pag-ibig. Hello binata, inutusan niyo po ako na kontakin si Miss Maruko, ang blogger, sa ilalim ng dahilan ng isang partnership. Pero sabi niya, may napakahalaga siyang bagay at wala nang sumunod. Patuloy mo siyang kontakin, kailangan ko siyang mapasagot. Sila may naglagay ng gamot sa akin. May makakapunta ba sa hotel para tulungan ako? Pogi, halika uminom tayo. Uminom tayo. Ang lala naman nito. Hindi lang ako nabigo sa pagtatapat kay Jiang Shuezang sa alumni reunion, kundi nakipagtalikpo ako sa lalaking hindi ko kilala. Sumama ka sa akin. Ano na ginagawa mo? Sa harap ng maraming tao, nang-hold up ka ba? Tulang, may nanggugulo. Wala na bang batas? Anong kinain na laking ito at lumaki siyang sobrang guwapo? Pero ang katotohanan, medyo matanda na talaga siya. Ako si Walking Joe. Nakita tayong muli. Sino ka? Wow, Qingzhou? May kilala akong ganito kagwapo matandang lalaki. Jinong kuya. Baka gusto mong tingnan ulit ng mabuti? Baka nakamali ka lang ng tao? Sa tingin ko, ang taong may heart, shape na nunal sa puwet, hindi ako dapat magkamali. Medyo bata ka pa, pero ayos lang, wala akong pakialam. Anong wala kang pakialam? Wala kang pakialam, pero estudyante pa ako. Hindi bale. Sayang maupagasel muna. Ako ay isa sa mga honorary school director na inyong eskwelahan. Pagkatapos nito, kung gusto mo mang magtapos, o kaya naman magpatuloy ka sa mas mataas na pag-aral, ginagarantiya kong magiging napakadali mo. Ang nga bagay na yan, sa sarili kong pagsisikap, makukuha ko rin. Bakit ko kailangang pakasalan ka? Kung papayag kang pakasalan ako, magbigay ka lang ng kondisyon, kahit ano pa iyan.
Ganun? Sandan. 10 milyong piso? Hindi ako kailanman magpapakasal kung kulang ng 1 sentimo. Matandang lalaki, hindi ka matatakot. Sige, walang problema. Dadagdagan ko pa ang 1 0. At pati ang aking subsidiary card. Kunin mo na ang lahat. Hindi, nagbibiro lang ako. Bakit mo naman sineseryoso? Sa totoo lang. May gusto na akong iba. Walang problema, maaari tayong magsama ng ilang panahon. Kung hindi ko mababago ang isip mo, ako na mismo ang alis. Naku, hindi ba yan ang typical rich CEO? Naking bitaw ako sa nobela. Hindi. Masyadong bigla nito. Sa tingin ko, kailangan ko pa ring pag-isipan. Ang nangyari sa atin nung gabing iyon, ituring na lang nating walang nangyari, okay? Alis na ako. Paalam. Tay, pwede ba nahuwak niyo na siyang pilitin? Kasal na ako. Sa paglipas ng panahon, dadalhin ko siya para makilala ninyo. Ikaw, hayop na babae. Naglakas, loop kang hindi umuwi buong gabi. Maksalita ka, saan ka napabaya kagabi? Wala siyang ganoong karaming pera. Sigurado akong may kasamang lalaking walang kwenta at nakikipaglandian. Katulad siyang kanyang bastos na ina, may talento sa pang. Akit ng lalaki. Subukan mong ulitin iyan? Hindi ka ba naniniwala na sisirain ko ang bibig mo? Bitaw. Bitawan mo. Ang laki na ninyo. Ba't kayo nag-awe? Kayong dalawa. Umalis ka. Aking Xiaobaw, alala lang aka sa iyo. Medyo masakit sa pandini ang pananalita, huwa mo nang isipin, ha? Hey nako, anong gagawin natin? Nitong nakaraang araw, ang nagpapautang ay naningin na naman ng utang. Alam mo naman, sa loob ng maraming taon, para lang may pagamot ang nanay mo, naubos na lahat ng iPhone ng pamilya namin. Ngayon, oras na para magbigay kang kontribusyon. Yung partner namin sa pabrika, si Boss Wang, nakita mo na siya. Sabi ni Boss Wang, basta maging kabit ka niya, bibigyan niya tayo ng 2 milyong piso. Isipin mo, kapag nakuha natin ang 2 milyong piso na ito, yung pambayad sa operasyon at pagpapagamot ng nanay mo, hindi na ba masosolusyonan? Talaga? May ganyang kabutihan? Oh, kabutihan. Isang napakalaking kabutihan. Tay, alam mo ba ito? Bakit hindi ninyo siya papuntahin? Ikaw, hayop na babae, huwag kang maging mapakmatas. Noong dinalo ang tatay mo, nakipamuhay sa akin, wala siyang ni 5 duling, lubos na mahirap, may malaking utang pa sa labas. Kung hindi, kita inalagaan nitong nakaraang taon, buhay ka pa kaya ngayon? Ngayon, inuna ko nang sabihin sa iyo itong masakit na katotohanan. Kaya mo ibabalik mo sa akin ang lahat ng pera na ginastos ko sa iyo sa pagpapalaki sa iyo nitong mataon o maging tahimik ka na lang na mistress ni Boss Wang. Hindi ba dami mo sinasabi? Para lang pala kailangan mo? Ano pa ang saysang paligoy-ligoy? Sabihin mo, makano ba ang kailangan mo? 5 milyon. Kapag hindi mo ito mabayaran, mahintay ka na lang ng tahimik na sunduin ka ni Boss Wang. Kapag naglakas, lukang tumakas, babaliin ko ang gabinti mo. Sobra namang iyang. 5 milyon lang ba? Tatawag lang ako at agad iyang may pasok sa account. Hangin. Maghintay lang kayo? Ay. Hintayin niyo. Bye-bye. Sinagot na niya ako. Tino. Yung mapangako mo sa akin nun, falit pa ba iyon? Naman. Maring, kinakapos ako sa pera. Magkano ang kailangan mo? Agad kitang padadalyan. 5 milyong pesos, ha? Grabe naman ang hangin mo. Nagsisinungaling ba ako? Malalaman mo mamaya. Ikaw, huwag kang magmagaling. Kung totungang nakakuha ka ang 5 milyon, luluhod ako, didilaan ko ang sapatos mo. Ikaw ang nagsabi niyan, ah. Ako nga. Kapag tumanggi ka, maka, amoranas ka sa puwet. Ikaw. Totoo bang 5 milyon? Ibigay mo sa akin. Sa ilang araw pa lang. Mayroon ka na agad ganoong kalaking pera? Sigurado akong may lalaki na nag-aalaga sa iyo, hindi ba? Ikaw, babaeng walang hiya ka? Saan mo nakuha ang ganoong karaming pera? Makano pa ang natitira? Ibigay mo na sa akin ang lahat. Ang gahaman mo talaga. Ito lang ang meron ako. Kunin mo o huwag.
Ibigay mo na sa akin. Ibigay mo sa akin lahat. Narinig mo ba? Ibigay mo na sa akin ang lahat. Ikaw, Taksil, tinaguyot kang ang pamilya namin ng matagal. Tapos ganyan ang ibibigay mo. Sobrang kulang pa yan. Alam mo ba? Sino ang nagsabi kanina na kapag nakakuha akong gra, luluhod siya? Didilaan ang sapatos ko? Ikaw. Halika, dilaan mo na. Kung sakaling itong taong ito, hindi tumupad sa kanyang pangako, kukunin ko na lang itong pera at alis na. Teka lang. Dahil sa perang ito, tiisin muna natin ang galit na ito. Sa hinaharap, marami pang pagkakataon para singilin siya. Bilisan mo. Lumuhod ka? Meng Xiaobao, talaga bang ipapapulot mo sa akin? Sobra na yan. Dalian mo at dilaan. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi? Dilaan mo na. Pa, tingnan mo siya. Dilaan mo na. Xiaobao, ano kasi, ang ate mo, sadyang mahiyain lang. Huwag na siyang pahirapan. Kung talagang hindi kaya, ako na lang. Tatay, para sa iyo. Hayaan na. Tumayo ka na diyan. Naibalik ko na ang pera. Simula ngayon, wala na kaming obligasyon sa inyo. Ang sakit ng nanay ko, ako mismo ang maghahanap ng paraan para gamutin. Nababayaran ko na ang utang ng tatay ko. Ha? Bakit? Kahit kailan hindi na tayo makikita, paalam na. Xiaobao, aray. Xiaobao, ihatid na kita. Hindi ba nandun ang asawa ti anak mo? Ano bang kinalaman ko sa iyo? Humanap muna na matutuluyan, tapos pagagalingin ko ang nanay. Injid ako. Kailan kaya ako makakasakay sa ganitong karangyang kotse? Sandali, parang pamilyar ito. Ginang, pakisakay na po. Nani? Jinang? Ako? Impossible. Impossible. Sumakay ka. Oh. Sa isang ngiti lang niya, bakit ako agad sumakay? Kuya, nasaan po tayo ngayon pupunta? Uwi na tayo. Uwi? Anong uwi? Siyempre, ang mag-asawa ay dapat makasama. Uwi tayo sa bahay natin. Pero kagagaling lang ng mama ko sa operasyon. Kailangan ko siyang alagaan sa ospital. Ang ina mo ay matagumpay na naoperahan. Kailangan niya lang ng karagdagang pahinga. Ayos na ako ang pribadong jet para ihatid siya sa isang sanatorium sa Switzerland. At kapag gumaling na siya ng tuluyan, sabay tayong susundo sa kanya. Nakakaya naman. Sigurado mahal yan. Hindi ba? Huwag kang mag-alala sa pera. Nandito ako. Umuwi na tayo. Dito. Sir, ma'am. Bakit ka nakatayo lang diyan? Sumama ka na sa akin. Ayos. Parang zwerte ako rito. Habang tumatagal, mas lalong gumagwapo talaga si kuya. Tara na. Ito ang aking master's bedroom. Ito naman ang aking library. At ito ang guest room. Dito na lang ako matutulog, pwede ba, kuya? Simula ngayon, ikaw na ang may bahay dito. Kaya kung saan mo gustong manatili, bahala ka. Chingwan. Kumalma ka. Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon. Kayo pala matanda sa unang araw pa lang ang kasal may kalandian na. Kanina lang, nilalambing pa ako tapos ngayon pupuntahan na ang iba. Chingwan.
Qingzhou, Anong nangyayari sa iyo? Jingchao, toto bang ikakasal ka na talaga? Qingguan, alam mo ang sitwasyon ko. Hindi papayagan ng pamilya Huo ang relasyon nating dalawa. Ayokong magpakasal ka. Qingguan, kumalma ka. Hindi ako makakalma. Qingzhou, sa tuwing naisip kong makakasama mo sa buhay ang ibang babae, lubos akong nasasaktan. Patawad, Qingguan. Kasal na ako. Asawa ko siya, ang paghahalikan at paggawakan. Legal at nararapat lang. Heto, walang hiya. Meng Xiaobao, mamamatay ka ba sa asawa mo? Sino bang nagsabi sa iyo na sulitin ako ng palihim? Ito ay pagtatanggol sa sarili. Ngayon ang unang gabi ngayong kasal natin, dahil hindi ka pumunta sa akin mismo, ako na lang ang pupunta sa iyo. Ikaw, Zainong galing. Sabi mo hahayaan mo ako masanay ng paunti-unti, pero ang bilis mong ipinakita ang ugali mong parang lobo. Hinihingi ko ang iyong paumanhin para sa ginawa ko kanina. Gusto kong sinigurado mo, hanggat wala ka pang intensyon, hindi ako gagawa ang anumang hindi nararapat. Alis na ako. Teka, ang ganda ng suot mong pantulok. Ha? Parang lalabas na ang puso ko kanina. Ano ba ang gagawin ko? Baka in love na ako sa kanya? Kailangan kong mapakatatag. Magandang umaga po, Ginang. Hello po, hello. Huwag na kayong mahiya. Huwag na kayong mahiya. Diyos ko, hindi ba sa mga idol drama lang nangyayari ang ganitong eksena? At ako pa ang nakaranas nito. Ang pakiramdam ng pagiging ginang, talagang napakasarap. Nasaan ang matandang lalaki? Tsaka, si Ginong Huo. Nasaan si Ginong Huo? Sumasagot po ako, Ginang. Nagbibihis pa po ang binatang Gino. Sabi niya mauna na kayong kumain. Huwag na raw siyang hintayin. Naliligaw at nagbibihis pa? Talagang habang tumatanda ang lalaki, lalong-lalo siyang nagpapaganda. Ginang, dito po tayo. Dito? Ginang, dumating po ang nanay at tatay para bisitahin kayo. Parating na po sila. Hindi. Hinihingi ng anak niyo na magpakasal kami. Bakit parang ako pa ang nanlalandi sa kanya? Naku, isa akong mabuting mamamayan. Ako ang ama ni King Zhou. Dalagita, may itatanong ako. Nasa legal na edad ka na pa? Huwag kang mag-alala, tay. Siya si Meng Xiaobao, 21 taong gulang na siya. Sakto lang ang edad niya. Dalagita. Malaking bagay ang kasal. Alam ba ito ng pamilya mo? Ano ang ginisip nila? Hoy!
Paano ko sasagutin iyan? Magsalita ka nga, Gino. Huwag na kayong mag-alala. Ako na ang bahalang umayos nito. Ikaw lang ang palaging nakdaldal. Siya ang tinatanong ko. Ama sa ginagawa mo, matatakot si Xiao Bao. Bukod pa rito, Mek, asawa na kami ngayon, ang mabagay niya ay mabagay ko. Hindi ba pareho lang kung siya o ako ang nagsabi? Hindi ko inaasahang panigan niya ako, kayong pamilya, baka nakpapanggap lang kayo. Anak, ang pamilya natin huo ay hindi rin bastang tao. Kahit hindi pumayag ang tatay mo sa iyo at kay Shen. Pero hindi dapat may jingapadalos, hindi laro ang kasal. Mabuti na lang at hindi pa kayo nagparehistro, may oras pa para ayusin ang lahat. Huli na. Bakit? Ang asawa ko. Buntis. Ano? Ay, asawa ko. Dagdagan pa natin ang unan sa likod mo. Madali kang mangawit sa likod. Tama. Oo. Bunches. Hong sakit ng likod. At pulikat sa binti. Sinong hindi marunong umarta? Sa huli, script ng matanda ang ibinigay. Kung may mangyari, ako, walang pananagutan. Naku! Itong pagbubuntis ay isa talagang magandang balita. Bata pa si Xiao Bao at walang gaanong karanasan, hindi pwedeng mapagod. King Zhou, ikaw din naman, bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Hayaan mong tingnan ko, ganito na lang, kunin na natin si Xiao Bao at dalhin sa malaking bahay, ang mga lumang katulong doon ay napakasanay mag-alagang ang buntis. Milimeter, Ziga. Mukhang ayos sa akin iyan. Tara, bilisan na natin, ngayon na. Xiao Bao. Hindi na po talaga kailangan, Itay. Masyadong maraming tao at maingay dito sa lumang bahay. Ang asawa ko siyempre ay sasama sa akin, kaya mas mabuti na manirahan kaming dalawa ng magkasama. Aayusin ko ang lahat kaya wag na kayong mag-alala, Itay Inay. Hayaan mo siya na ang bahala. Tara na. Paalam na sa inyo, Itay Inay. Nagpanggap akong buntis at nilinlang sila, Diyos ko po, mahal na Diyos. Ideya yan ni Huo Qingzhou na matandang lalaki. Ang matandang lalaking iyon, wala akong kinalaman dito. Ayan, sige, nagpapanggap ang buntis. Bakit hindi mo nalang sabihin na ako ang anak mo sa labas na nawawala? Aba, sige. Titinan ko kung paano ka makapagbigay ng bata sa dalawang matanda. Ikaw naman. Nagpadala akong 2 milyong yuan bilang kabayaran. Ikaw naman, bakit ka ganyan makipag-usap na parang? Hindi naman talaga tayo mag-asawa, di ba? Ganito na lang po. Kung may ganitong klaseng trabaho, tawagan mo lang ako, handa ako anytime. Oy boss, ang dami ng followers ng food blogger mo, umabot ng 10 milyon, kailan ka magla, livestream at magpapakitang mukha? Ang pagpapakitang mukha ay imposible. Ang pinaka-importante ay ang personal na talento. Sine, ibababa ko na ito. Jiang Gongzi. 99 na ang hindi pa nababasang mensahe. Baliw na bata, bakit ka natatawa? Sino yan? Ibigay mo sa akin. Ang Diyos ako. Hay, tingnan mo. May 10 milyong taga-sunod na. Ayaw pa ring magpakita ng mukha. Halatang may problema sa itsura. Makining ka, Jiang Shuhao, hindi ako tutol na makaroon ka nga idolo, at hindi rin ako tutol na makipag-date ka, pero ang ganitong nga makabakbak, damdaming internet celebrity, hindi natin matatanggap sa pamilya. Tito, kailangan kong paksabihan ka diyan, hindi mo siya maaring husgahan dahil lang sa isa siyang internet celebrity. Bukod pa rito, may tunay na talento ang gamaruko ko. Ay, hayaan mo na,
Sa isang matanda na tulad mo, hindi tayo makakaunawaan. Ulitin mo yan. Wala lang. Isang babalayan para sa iyo. Kung magpapatuloy ka sa pagiging sutil, sasabihin ko ito sa tatay mo. Huvak po? Nagpunta ako rito para lang maiwasan ang aking ama, kaya ako naparito sa iyo. Hindi na ako manunod, okay? Tito, napagod ako kagabi sa magdamag na paglalarong-laro. Matutulog muna ako, mamaya na lang. Pakisara mo ang gipinto para sa akin, ha? Kahit na nakasuot ng maskara ang internet celebrity na ito, bakit parang pamilyar siya sa akin? Ang pagtanggi ni Senyor Jiang sa akin, hindi pa ako nakakabangon. Ngayon kailangan ko na umarte sa harap ng matandang lalaking ito. Talagang yata may potensyal akong maging babaeng mangakit. Lumabas ka. Sino ang nagpapazok sa iyo? Kung hindi ka Lok, paano ko malalaman kung may tao? Hoy, ikaw na apelidong Huo. Sinasadya mo ba iyon kanina? Isang kagalang-galang na malaking boss, nagnanakaw ng tingin sa isang babaeng naliligo? Labak iyan sa batas. Ano ang batas na nilabak ko para tingnan ang asawa ko? Sige, sinadya mo akong silipan habang naliligo ako. At ngayon hindi mo pa aminin, ganun ba? Humanda ka sa akin. May tao ba diyan? Ang isang marangal na binata nagwawala dito. Kung hindi ka pa magiging masunurin. Sa susunod hindi na ito, simpleng halik lang. Niloloko mo na naman ako. Hindi ba napak, usapan, na hanggat wala pa akong kusangloob, hindi ka gagawang anumang malisyosong kilos? Ang kondisyon ay kailangan mong maging masunurin mula ngayon. Ang aking halik ay ang magiging batas ng pamilya para sa iyo. Maglingkod. Tito? Tagapangasiwa Liu. Opo. Sino ang babe sa tabi ng tito ko? Sila po ang binata at ang kanyang asawa. Asawa? Kailan pa ako nakaroon ng tita? Talagang sumusobra na ang ilang estudyante. Sino ba talaga ang nagbigay sa iyong lakas ng loop at patuloy kang nagpapahuli? Inokala mo bang pakara mo ang paralan? Parwad po, Guro. Pumunta po ako sa ospital kaninang umaga. Nakaroon po kasing ang problema si nanay. Magapalusot. Kung ayaw mo rito, huwag ka nang bumalik. Nga, Guro. Hindi marunong sumunod ang ilang tao at mayabang pa, baka sa makalawa, maglakas, loop na silang sumagot sa guro. Mahilig manaki ang tatay niya at ang nanay naman niya ay masama ang personal na asal. Sabi nga nila, kung bulo ang pamunuan, bulo din nga nasasakupan. Anong uri ba talaga ng magandang papapalaki ang inaasahan mo? Tama. Subukan mong ulitin ang sinabi mo, ulit lang. At ano ngayon kung ulitin ko, may nagluwal sa iyo, pero walang nakpalaki. Hindi mo naman siguro talaga ako kayang saktan, di ba? Halika, suntukin mo ako! Hoy, ano ang ginagawa ba ninyo? Diba? Ikaw! Ano, may nangyari kay Xiao Bao? Ihanda na ang kotse. Pupunta tayo sa anda. Makikipaglaban ka pa sa akin. Tito, bakit ngayon ka lang dumating?
Meng Xiaobao, inutusan ba kitang tumayo? Huwag mong isipin na dahil may magulang kang sumusuporta sa iyo, ay maaari mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Balik sa pag-squat diang. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Ayos ka lang ba? Oh. Nakbibigay parusang pisikal estudyante walang pinipili. Ikaw na school director, siguro ay sawa ka na sa posisyon mo, di ba? Dr. Chen, mamaya, gawin mo ang lahat ng check-up sa Meng Xiaobao namin. Kapag nabawasan siya ng kahit isang hiblang ang buhok, ipaparanas ko sa taong ito ang kapalit. Masusunod po. Hindi. Sino ka ba? Naglakas. Lupkang saktan ang isang opisyang paaralan. Ito ay isang krimen. Idedemanda kita. Ipagpatuloy mo. Nakitang lahat, si Meng Xiaobao ang unang nanakit at pinadugo niya ang ilong ng bata. Ang magulang ng kaklase ay nagsabing, hangga handa si Meng Xiaobao na humingi ng paumanhin ng hayagan, hindi na nila itutuloy ang kasong sibil. Kung hindi, itibalak. Kasalanan niya. Si Liu Rui ang unang nakmura sa akin na wala akong tatay, wala akong nanay, at walang pinag-aralan kaya ako gumanti. Dapat lang sa kanya yun. Anong nangyayari dito? Ji Huo, hindi man lang kayo napaalam na darating kayo. Pasensya na at hindi namin kayo agad nasalubong. Kayo, bakit ganyan? Prinsipal, ang Meng Xiaobao namin, una ay minurang kaklase niya at pagkatapos ay pinatawan parusang pisikal ng school director. Ito? Bahala ka na. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na pagpapasyahan ko ang nararapat para kay Meng Xiaobao namin. Ano pa ang tinitingnan mo? Nawalan kang etika. Bukas, huwag ka nang pumasok. Prinsipal, Tatay Iyani, Liu Rui. Tumahimik ka. Sir Huo, nakakahiya at nagpunta pa kayo rito. Salamat sa inyong pagod dahil ito sa aming kapabayaan. Gusto niyo, maupo muna kayo at magpahinga. Hindi na iyan kailangan. Tandaan mo ang mukha na ito, siya si Meng Xiaobao. Bantayan niyo siyang mabuti rito sa eskwelahan. Kapag may nangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin ko talaga na ang buong eskwelahan niyo ay magiging magulo. Sir Huo. Ang sarap sa pakiramdam na mayroong nakpoprotekta sa akin. Sa tagal kong nabubuhay, ngayon lang may kumampi sa akin. Parang medyo kinikili ako. Yan, Tio. Maraming salamat sa tulong ninyo ngayon, Tio. Paano ba ako pasasalamatan? Hindi ba parusa lang yan ng pamilya? Sige na, kakayanin ko. Halik lang naman yan, hindi naman ako mababawasan. Ano na naman ang iniisip ngang maliit mong ulo? May buras ba? Gusto kong pumasok. Nakakahiya. Beta, mas importante talaga ang pag-aaral. Tio. Hindi ka bagalitan na nakadagdag ako sa gulo mo? Meg, asawa tayo, huwag mo na ulit sabihin yan sa susunod. Ito sa iyo. Maghanap kang oras para may makasama ka, Meg. Shopping at dagdagan ang wardrobe. Hindi ka lang si Meng Xiaobao ngayon. Ikaw ay asawa ko rin, ni Huo Qingzhou. Ibig sabihin ba nito, kinahihiya talaga matandang lalaki suot ko, nahihiya siya sa akin. Ang ganda nga eh. Talagang may agwat sa edad. Pero sa pera, dapat kunin kong ibibigay. Ano na naman ang iniisip mo? Wala po. Salamat, Tio, bibili ako ng marami at gagastos, hindi kita ipapahiya.
Ano na namang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Nag-i-internet, tiyuhin. Sigurado akong hindi ka interesado rito, tama? Ayan, hindi na kita guguluhin. Doon na ako maklalaro. Ganun ka ba ka? Ilang kapag kasama mo ako? Hindi naman po ganun. Maru, ngayong lampas ng 10 milyon ang iyong followers, maari ka bang magpakita ng mukha? Gusto ko talagang makita kung anong itsura mo. Hindi ka na rin nagla, livestream ka makailan, kahit pamak, swipe kami ng Youth at Carnival, wala nang pagbibiyan. Ito na naman yung bali na yun. Nakakagulat? Mabuti na lang dahil hindi nalaman ni tiyuhin ang aking pagkakakilanlan sa internet. Matutulog na lang muna ako, ha? Xiaobao, tumawa ka lang kung may kailangan ka? Kung kulang ang pera mo? Sapat na sapat, hindi ko pa nagagastos yung binigay mo nung. Sabihin mo lang kung kulang. Opo, makakapag, trabaho ka na ng panatag. Talagang may malasakit nitong matandang lalaki? May init ng pakiramdam, ang lakas. Hoy, bakit hindi ka talaga tumitingin sa dinadaanan mo? Pasensya na po, Senior. Patawad, hindi ba nabasak ang cellphone mo? Kung may anumang pinsala, handa akong bayaran iyon ayon sa halaga nito. Ang cellphone ay hindi naman nasira, hindi mo na kailangang magbayad. Ang wallpaper na ito ay... Bakit? Ugat ba ito sa internet? Hindi? Larawan ito ng aking ina. May iba pa bang mayroong ganitong larawan? Mayroon din ba ang iba nitong larawan? Kuya, nagibiru ka ba? Bakit nasa cellphone ng iba ang larawan ng nanay ko? Nga. Bakit nasa cellphone ng iba ang larawan ng nanay mo? Ikaw ba? Kuya, kailangan ko nang pumasok sa klase, alis na ako. Siya pala si Maruko. Itong maliliit na kamatis ang pinaka, esensya. Ang salat natin ngayon, dito na muna natin ipapakilala. Alas 12 na, Emigia Mahaw, mag-i-end na tayo na live. Bye-bye! Mang Xiaobao, kaya pala, ang Maruko na mahal ko, ikaw pala. Xiaobao, sandali. Xiaobao. Pasensya na, kasalanan ko nung una. Ngayon, gusto kitang ligawan, bigyan mo akong pagkakataon. Pwede ba? Huwag na. Masyado akong naging dalos kanina. Anong nangyayari sa kanya? Di ba hindi niya ako gusto noon? Nitong 2 araw, bakit ang deming lumalapit sa akin? Lahat talaga sila naghahanap sa akin. Xiaobao, may malaking problema. Xiaobao, may masamang balita. Anong nangyari? May nakakalat ng sismis tungkol sa iyo sa school forum. Sinasabi nilang sugar daddy mo raw iyan na ang lalaki ay mayaman, makapangyarihan, pangit, matanda, at kalbo. At binigyan ka raw niyang maraming pera. Tingnan mo. Hindi mo nga makita kung sino ang nasalop ng sasakyan. Bakit mo sinasabing pangit, matanda, maliit at kalbo siya? Ang gwapo kaya ni Tito?
Iyan ba ang mahalaga? Ang pinakamahalaga ay sinisira nito ang iyong reputasyon. Xiaobao, kailangan mo bang ang tulong? Ang sarili kong problema, kaya kong solusyonan mag-isa. At saka, ang taong may integridad ay hindi natatakot sa anino. Kuya Jiang, may maitutulong ba ako? Ikaw na lalaki, bakit ka ba laging may problema sa mga kababaihan? Nakatuwa ba iyan? Kuya, hindi naman basta si Meng Xiaobao, lagi siyang nakpapangalandakan. Dati, inaabala ka pa niya, hindi ba? Tinutulungan lang kita na ayusin iyon. Talaga bang kailangan ko pa nga tulong mo para mayos iyon? Parang hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Simula ngayon, ang problema ni Meng Xiaobao ay problema ko. Naintindihan mo ba? Kuya, talagang may problema siya sa asa. Huwag kang makpaloko sa kanya. Ayusin mo ang sarili mong buhay. Huwag kang mangyalam sa iba. Kuya Jiang, ipinagtatanggol niya ba ako? Hindi kaya totoo iyong amin niya sa akin nung araw. Hindi kaya totoo iyon? Anong nangyayari? Xiaobao, ito ang gusto mong kainin. Paano mo nalaman na gusto ko ito? Huwag mo nang intindihin, kumain ka na lang. Tungkol naman sa usapan natin nun, ano na ang napagdesisyonan mo? Anong bagay? Hindi ka siguro seryoso, di ba? Xiaobao, seryoso ako. Gusto kita talaga. Diyos ko, paanong biglang nagbago ang isip ng paborito kong lalaki? Bakit hindi niya ginawa yan bago ako kinasal? Kuya, hindi pa ako isip ng mabuti. Kaya, hintayin mo munang makapagdesisyon ako bago ko sabihin sa iyo. Huwag kang magmadali. King Zhou, bakit wala pa ang manugang ko? Nainip na ako. Malapit na po. Lola, ito na po si Xiaobao. Magandang araw po, Lola. Napakabait ni Xiaobao. Halika, ito ang regalo ko sa iyo. Sana ay magustuhan mo. Ang mahal naman po nito? Isuot mo na. Ang ganda. Xiaobao, sigurado akong nahihirapan ka. Narinig ko kay Qingzu na nag-aral ka pa, napak, usapan ninyo na hindi muna magsasagawang ang seremonya bago ka magtapos. Pero huwag kang mag-alala pagka-graduate mo, kami sa pamilya Huo, titiyakin namin gagawa kami ng isang grande at maluwalhating kasal para sa iyo. Hindi po talaga ako nahihirapan, Lola. Mabait po sa akin ang kuya. Mabuti, ito na ang bahay mo. Maglaro ka muna rito. Qingzu, ihatid mo na po ako pabalik para makapagpahinga. Pakatayo ko lang, hindi na kinaya ng aking matatandang binti. Ziga. Hintayin mo akong bumalik. Akala ko kung sino. Iyon pala. Ang mapusok kong kapatid. Ang kaarawan ng matandang ginang Huo. Pwede bang dumalo ang isang taong kasing, gaya mong taga?
probinsya? Paano nga ako nakapasok? Wala ka nang pakialam doon. Sino ang nagpapakain sa iyo? Paano akong nakarating dito? Wala kang pakialam? Ikaw. Sino ang nagpapakain sa iyo? Kahit hindi ko alam kung sino ang sinisip-sip mo, ngunit ang kasal namin ni Yang Master Shen ay nakatakda na. Ikaw, huwag mo siyang pakialaman. Ang puting mukhang iyon, mukhang hindi naman maganda ang ugali. Saka, ang inyong dalawang bagay, wala akong pakialam na makialam. Nagsasalita ka na parang bali. Ito, hindi ba tito ang minanang pendant ng pamilyang Huo? Ito ay si Old Madam Huo. Ang ibibigay niya sana sa kanyang apo sa tuhod. Bakit nasalik mo? Ibinigay na sa akin ng matandang babay. Napakaganda dahil dinala mo sa kamay ko para bawiin ang pendant ng pamilyang Huo. Hindi ba ang kooperasyon ng pamilyang Shen at pamilyang Huo ay malapit na? Kalokohan, siguradong ninakaw mo ito. Pinapayuhan kitang, magpakitang ang katwiran. Bilisan mo at hubarin mo yan. Ang napakamahal na bagay na ito, hindi ito para sa iyo, isang hamak na nilalang. Nasuwatin mo. Walang hiya, nakaibalikay. Bitawan mo ako. Anong nangyayari? Anong gulo ito? Nah, away. Bakit siya natumba? Grape naman. Makatao, dalhin ninyo itong magnanakaw sa labas. Sinong maniniwala sa iyo? Hello? Ngayon ay siya. Siya ang clumsy. Hindi talaga ako ang nauna? Masakit ba? Masakit. Alos masakal ako. Buti na lang at matibay talaga ang buhay ko. Kung hindi, mamamatay ka ng maaga bilang asawa. Tiyuhin, may gustong magnakaw ang kayamanan mo? Sa bagay na ito, didisiplinahin mo ba o hindi? Tabag. Pabalikin mo muna ang maid para samahan ka sa silid. Oh. Baswo, ang babaeng iyon ay si Mang Feishu. Siya po ang nakatatandang kapatid sa amangang Batang Ginang. Ngayon, siya at si Yang Master Shen, dumating sila rito upang dumalo sa karawan ng Matandang Ginang. Nais din nilang makipagtulungan ng husto sa pamilya Huo para sa proyekto ng Chengnan. Palayasin mo sila. At saka, kansalahin ang lahat ng pakikipagtulungan ng Huo Group sa pamilya Shen. Masusunod po, palayasin si Binibining Meng dito. Boss Wu, pakinggan mo ang paliwanag ko. Bitawan mo ako ngayon. Huwag kang maligos sa loob ng 2 araw. Maiwasan ang impeksyon. Kung ganun, babalik na ako para matulog. 1 kwarto lang ng bisita ang meron ang lola ko ngayong gabi. Saan ka pupunta? Ikaw sa kama, ako sa saik. Pwede na siguro iyon, hindi ba? Madaling matuklasan tayo, kung hindi makasama matulog sa lola, madali tayong matutuklasan. Buisit na bata. Tumayo ka diyan. Ikaw na buisit na bata. Si Xiaobao ay bata pa kaya hindi niya naiintindihan. Pero ikaw na may edad na, bakit napaka, irresponsible mo pa rin sa paggawang ng gabagay. Ang apo sa tuhod na hindi pa naipanganak. Kung may masamang mangyari, kahit ibenta ka, hinding-hindi mo mababayaran pinsala. Ano bang ginagawa ko, lola? Ano ba ang ginagawa mo? Tanong mo? Lalaki ka, magtiis ka lang ilang buwan. Ano ba ang problema mo, ha? Xiaobao, sige na, matulog na kayo ng maaga. Hindi na ako aabala sa inyo, ha? Tandaan mo, huwag na huwag mong hayaan hawakan ka walang hiya lalaki ito. Upang maiwasan ang anumang insidente, panatilihin nating makahiwalay ang ating mga teritoryo, ha? Ang daming sinasabi.
Ano bang nangyayari sa akin? Bakit gusto ko siyang hawakan ng palagi? Ma, hulaan mo kung ano, itong si Mang Xiaobao, parang nakahanap talaga ng matandang lalaki. Balita ko ang matandang lalaking iyon ay pangit na, matanda pa, at siya, kalbo pa, para talaga sa pera, handa siyang gawin ang lahat. Sigurado ka? Kumalat na sa buong eskwelahan ng balita, saka sa school forum, may litrato pa nung matandang lalaki, at hindi ko alam kung paano niya nagawa, pero nakapasok siya sa kaarawan ni Lola Huo. Hindi ko alam kung anong hangin ang tinamaan ng pamilya Huo, pero kinansela nila ang kontrata ng pamilya Shen. Naku, delikado iyan. Ano na ang mangyayari sa pamilya Shen ngayon? Dahil kinalaban nila ang pamilya Huo, ang pamilya Shen, siguradong malapit ng malugi. Hindi maaari. Ang kasal mo sa pamilya Shen, kailangan muna niting ipapaliban ito. Huwag kang magmadali. Paano kung talagang malugi ang pamilya Shen? Kapag nakpakasal ka, hindi ba mapupulot ka lang sa kangkungan? Tawagin mo iyang pesteng, si Meng Xiaobao. Pabalikin mo at kumain. Bakit ko siya tatawagin para kumain? Nandidiri ako sa kanya. Hindi ko naman siya palalakihin ng walang pakinabang. Ang lapit ng pagparada, para bang ayaw ipaalam sa iba na susunduin ako? Ang matandang lalaki naman kasi talagang gusto akong kalabanin, hindi man lang niya iniisip kung ano ang nararamdaman ko na pinagsitsismisan. Meng Xiaobao. Meng Xiaobao? Ngayong gabi, pinapauwi ka ni Mama para kumain. Sasama ako dahil lang sinabi mo? Wala ba akong respeto sa sarili? Teka, di ba nakasundo tayong huwag ng magpansinan habang buhay? Nakalimutan na ba ng buong pamilya mo? Ikaw, Meng Xiaobao, huwag kang magpakabastos. Kailangan mong umuwi ngayong gabi. Bitawan mo ako. Xiaobao? Kailangan mo ba ang tulong? Kuya Jiang, Kailangan mo ba ang tulong? Senior Jiang. Senior Jiang. Senior Jiang, anong pagkakataon naman nito? Para magpasalamat sa pagtulong mo sa akin sa pagbalik ang libro, magdina tayong gayong gabi. Kung makaakayat ako sa ranggong ang mayaman na si Jiang Shuhao, bakit ko papapansinin ang halos bangkaroteng si Senior Shen? Ano? Meng Feishu, hindi ba sinabi mo na sasamahan kitang kumain? Sa raming ang ginagawa mo, naging matagumpay ka ba sa mga iyan? Ako? Maliit na bagay lang iyon. Huwag ka nang mag-alala. Xiaobao, ang bagay na sinabi ko sa iyo noon. Kumusta na ang pag-iisip mo? Senior, mayroon lang kaming kailangang ayusin. Baka magpaalam ka muna. Simula ngayon si Meng Xiaobao ay akin na. Kung maglakas, loop kang saktan si Xiaobao, malalaman mo ang kapalit. Tapos na. Wala man akong manliligaw, ngunit biglang naksidatingan silang lahat. Ano na ang gagawin ko? Sabihin mo sa akin, bakit napakalapit ninyo ni Jiang Shuhao? Anong klase ng pangkukulam ang ipinainom mo sa kanya? Paano ko malalaman? Kung alam mo iyon, pakiusap sabihin mo sa akin. Ikaw, Meng Xiaobao. Sumama ka sa akin. May sakit ka ba? Kung may sakit ka, magpagamot ka, kailan ko sinabing sasama ako sa iyo? Pinapauwi ka ni nanay ngayong gabi para kumain. Huwag kang maging walang utang na loob. At ano naman gayon? Malalaman mo rin kaagad. Ano bang ginagawa mo? Anong nangyayari doon? Tingnan niyo. Anong problema ng dalawang iyan? Ano? Nak-away sila. Anong nangyari dito? Bakit ganyan? Meng Xiaobao, sa kabilang ng lahat, ate mo pa rin ako. Paano mo ako masasaktan dahil lang pinayuhan kitang magpaka? Disente? Bakit mo ako sinasaktan? Hindi ba yan si Meng Xiaobao na nakikipagrelasyon sa mayaman na lalaki sa forum? Siya nga. Oks lang sana kung nagpapabuhay siya sa matandang lalaki. Pero ngayon, nanakit pa siya ng tao. Talagang walang hiya. Magpulis na tayo. Sobra na siyang garapal. Hindi na natin ito matitingnan lang.
Unga, tawagan natin ang pulis. Tawagan ang pulis. Tawagan ang pulis. Pulis, Dapat lang. pulis. Tawagan ang pulis. Tawagan ang pulis. Tawagan ang pulis. Tawagan ang pulis. Hello, police ba ito? Nandito po kami sa unang guzali energy pagtuturo energy ang university. May binubuli dito? Asikasuin niyo ba ito o hindi? Naku po, ang babaeng ito. Bakit na naman nandito ang pasaway na to? Principal Lee, ako ang biktima rito. Siya ang unang nanakit. At hindi pa ako gumanti, kaya dapat ay maging patas kayo. At parusahan ninyo ang bully na ito. Ako binubuli kita? Gusto mo ba talagang mag-usap patungkol riyan? Ikaw, huwag ka nang magsinungaling. Bakit nandito si Tito? Chiro, ikaw? Oh, Mr. Huo, bakit po kayo na parito? Kung sino ang nambubuli, malinaw na makikita sa video. Isasama ko na siya. Mr. Huo, si Xiaobao, kapatid ko. Saan mo siya dadalhin? Makakilala ba kayo? Hindi ba natin kailangang ipaliwanag sa kanya kung ano ang relasyon natin? Kung malalaman ni Meng Feishu at ng pamilya niyang mapagsamantala na ikinasal ako sa isang taong tulad mo, Tito, baka mabali sila. Hindi ako dapat may jinga isturbo kay Tito. Tito, ang relasyon natin, kailangan pa ba nating ipaliwanag sa mga tagalabas na ito? Ikaw. May punto ka. Tara na. Meng Xiaobao, malandi ka. Ikaw mag-isip ka muna kung paano mo ipapaliwanag itong video. Nakalimutan mo na ba talaga ang napatakaran ng An University? Nakalimutan mo na ba yan? Umuwi ka at kopyahin mo ito ng 10 beses, hindi ka papasok hangga at hindi mo tapos. Opo. Ang walang hiyang babae na iyan ang dahilan. Kinopya ko ang school rules magdamag. Meng Xiaobao, ngayon, papatayan na talaga kita. Meng Xiaobao, aral ka pa rin ng parang robot. Ang unang nanggulo ay ang talagang walang hiya. Huwag mo akong pilitin na murahin kita. Tingnan mo, ano ito? Ito ang paanyaya na galing kay Jiang Suezang para sa party na inorganisa niya. Sana hindi ka mainggit ng sobra at maglaway na lang diyan. Bakit ka tumatawa? Kayo na hindi makakuha ng ubas at nagsasabing maasim ang ubas? Sige na nga, pagbigyan na kita minsan. Paanong nakaroon ka niyan? Si Jiang Suezang ay maraming pera, inimbitahan niya ang lahat ng estudyante. Akala mo ba espesyal ka? Nakakatawa. Tingnan mo ang ugali niya. Parang pabo na nagpapakita ng balahibo. Talaga bang iniisip niya na papansinin siya ni Jiang Suezang? Sino ang nakakaalam? Si Jiang Suezang ay anak ng mayaman. Hindi siya bastang mapapasa kamay ng kung sinong tao, kahit sino. Dapat ay titingnan muna ang sarili. Tama. Kuya, tara, uminom tayo. Meng Xiaobao, dito. Kuya, ako. Dito na lang ako upo. Meng Xiaobao. Hindi ka uminom, di ba? Ito na lang ang iinumin ko. Kumain. Masarap ang sunflower seeds. Gusto mong pakwan? Ang Kuya Jiang ay masigla at guwapo, parang binata. Sa isang banda, siya ang aking pinapangarap. Sa kabilang banda ay isang organisadong lalaki. Naku, ayoko talagang pumili. Tito, Meng Xiaobao, ito ang tito ko. Hala, Magpakilala muna ako, ito ang tito ko.
Ayos, Mang Xiaobao, dati minamalit kita. Pinapunta mo akong galing pa sa trabaho para lang dumalo sa party mo o baka? May iba kang pakay? Tito, gusto ko lang ipakilala si Xiaobao sa iyo. Nakakahiya. Huwag na, walang silbi pagpapakilala sa taong nagpapanggap na walang alam. Xiaobao, saan ka pupunta? Isasauli ko na ang damit. Kuya, may oras ka ba bukas? Gusto kitang yayain manut ng sign. Meng Xiaobao, ngayon na sincero na ako sa iyo, wala na akong ibang makikita pa. Nakita kong kausap mo siya ng masaya kanina. Bakit? Meng Xiaobao, ikaw na malandi, lahat ng magandang bagay sa iyo napupunta. Siguradong pagbabajaran mo ito. Bakit mo ako sinundan? Hinihintay ka ngang pamangkin ko sa loop. Hindi ko alam na pamangkin mo pala si Senior Jiang. Senior Jiang. Ang tamis pakinggan ng tawag mo ah. Ako? Tito? Ito ang huling pagkakataon mo. Kung hindi, ipapataw ko ang parusang pampamilya. Tatawagin. Tatawagin mo akong gano? Asawa. Ano bang meron sa inyong ang pamangkin ko? Senior ko lang siya, iyon lang. Sa tingin ko, hindi lang iyan kadali. Hindi ba kilala kita at mas kilala ko ang pamangkin ko? Gusto ka niya at ikaw naman nagpapabebe ka lang. Hindi ganyan. Ang taong sinabi mong gusto mo dati. Baka siya iyon ano? Tama nga. May kakawin pa ako, alis na muna ako. Mag-enjoy ka na lang. Alam mo ba, yung khwapong lalaki na N at kunong nakaron, sobrang khwapo niya. Ayan na. Nung nakaraan doon mismo sa party ni Kuya Jiang. Ako rin ay namanga. Mayroong isang tao na nabigo sa panlalandi sa matandang lalaki. Pati si Kuya Jiang at ang kanyang tiyuhin ay hindi pinalampas. Talaga namang kinakain niya matatanda at pati na rin mabata. Si Meng Xiaobao ba ang tinutukoy mo? Kaya pala maaga siyang umalis noong araw na iyon. Hindi pa nga masaya si Kuya Jiang, kaya pala. Naku, talagang kawawa tayo nakaalasing ng ganyang tao. Nasira niya ang reputasyon ng paaralan. May sakit ka ba? Masyadong mahaba ang dila mo kaya binalutan ang maliit na utak mo? Nagsasabi ka lamang ng kasinungalingan dito. Ano? Ginawa mo ang bagay na iyan pero hindi mo kayang harapin? Napakawalang hiya mo. Ngayon, ako ang papalit sa nanay mo para turuan kang leksyon. Hindi naman masama. Meng Xiaobao, naglakas, lupsiyang saktan ako. Bakit? Bakit ngayon pa dumating itong hypoglycemia ko? Ikaw? Ikaw ako? Ikaw ang humawak sa akin. Hindi ko siya ginalaw. Nakita ninyo lahat. Are, Dalian, tumawag nga bulan siya at kontakin ang pamilya niya. Mayroong isang tinatawa na tito. Hello, kayo po ba ang magulang ni Meng Xiaobao? Nahimatay po siya sa court. Sige, dadalhin na po namin siya sa ospital ngayon. Si Xiaobao, huwag sana siyang mapahamak, nagdadalang, tao pa naman siya sa anak ng pamilya Huo. Ikaw naman talaga, alam mo nang buntis siya, pinabayaan mo pa siyang makpuyat sa eskwelahan. Kumusta ang asawa ko? Walang malaking problema. Nahilo lang dahil sa low blood sugar. Magpahinga lang siya at gagaling na. Aray ko, buti naman, salamat sa Diyos. Doktor, kumusta ang bata?
Boss Huo, ang batang ito. Kung hindi nagsalita ang doktor, walang problema. Bata pa ang buwan ni Xiaobao, huwag mo siyang bigyan ng matinding pressure. Tama ka. Tingnan natin si Xiaobao. Ay, huwag ka nang kumilos. Ang pinakamahalaga sa iyo ngayon ay ang magpahinga na lang. Kung kailangan mo ng kahit anong bagay, sabihin mo lang kay King Zhou, iyon na. Tama si inay. Huwag mong kalimutan, may dala ka pang bata sa tiyan mo. Tama, may anak pa ako. Mabuti at maayos siya. Muntik na kaming mabuking. Tama nga iyan, kapag nagsinungaling ka ng isa, kailangan mong gumawa ang kasinungalingan para takpan. Mabuti naman kung ganun. Kayo munang dalawa ang mag-usap, hindi na ako magiging third wheel ninyo. Alis na ako. Tio. Isang araw na hindi tayo nakita, ganyan mo na agad pinag-aalala ang iba. Ang maging babaeng isang mayamang binata ay napakaganda. Grabe, kapain, swipe mo itong black card, ang lahat ng bagay na ito ay parang libre. Ano ang ginisip mo? Iniisip ko, ang kasal ay peke, ang bata sa tiyan ko ay peke rin. Kung sakaling malaman itong pamilya Huo, hindi ako mapoprotektahan ni Tio. Huwag kang isip ng labis, hindi naman ikaw ang pumilit sa kanila na magbigay ng pera. Paano mo masasabing ikaw ay nanloloko? Meng Xiaobao, kaya pala ganyan ka kumita ng pera. Sa wakas nahuli ko na ang kahinaan mo, mahanda ka na lang na mapahiya. Sir Huo, I am your junior from the same school. Even before, I really admired you. Now that we've worked together, I respect you even more. Is it possible for me to stay by your side forever? Huwag kang mag-alala, wala akong hinihingi. Honey, dumaan lang ako para magbigay ng dokumento, pero nakita ko pa ang isang magandang palabas na ito. Mukhang napakalaki pa rin ang iyong karisma. Kaya kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Sir Huo, kasal na kayo. Tulad ng nakikita mo. Ayokong makamali ng akala ang asawa ko. Hindi ka papaalis. Babae na. Hindi ko inasahan na pagkapopular mo pala. Maari mo ba akong sisihin na hinaharangan ko ang swerte mo sa pag-ibig? Tama ang ginawa mo. Ang boring naman. Kung ako iyan, ayokong may sumira sa swerte ko sa pag-ibig. Kung ganun, sa susunod, kailangan kitang maging mas mahigpit. Hindi na kailangan, Meg. Alala pang ang matanda. Ingatan ko ang aking sarili. Dinala ko na ang mga dokumento mula sa bahay, kaya alis na ako. Paalam. Bakit nga ba hindi ako masaya nakita ko siyang umaamin sa matanda? Hindi ko malaman kung bakit hindi ako masaya. Kailan ko naramdaman na ang matanda ay mas mahalaga pala kaysa sa nakatatandang estudyante. Xiaobao? Sandali. Ikaw, kuya, bakit mo ko hinahanap? Tungkol sa nangyari nung party, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Ganoon talaga ang tiyuhin ko. Kung may nasabi siyang hindi maganda, ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Mula ngayon, ako ang mapoprotekta sa iyo. Hindi. Kung magiging masyadong malapit pa ako kay Kuya Jiang, magagalit na naman si Tito. Ikaw si Vanzi, di ba? Paano mo nalaman? Ako ang iyong matapat na tagahanga. Ikaw si Binatang Jiang? Ako nga.
Kuya, itong bagay na ito, mari mo ba akong tulungan na panatilihin itong lihim? Pinapangako ko, wala akong pagsasabihan. Pero, dahil sa ako ang iyong matapat na tagahanga, pwede ba kitang imbitahan kumain bukas? Tayong dalawa lang? Parang hindi yata maganda iyan. May iba pa akong inimbitahan, huwag kang mag-alala. Seryosohin ko itong bagay na ito. Sige na nga, makita tayo bukas. Hello? Aba, sobrang sigla. Bonjour. Xiaobao, Xiaobao. Kuya, kaarawan mo ba ngayon? Hindi ko karawan. Hero, ito ay araw na mas mahalaga kaysa karawan. Ano-ano ang ibig mong sabihin diyan? Xiaobao, matagal na kitang gusto. Mula nang una kitang makita, gusto na kita. Pulpe kitang making kasintahan. Hindi ito tama. Anong hindi tama? Pamilya, personalidad, o edad? Wala samga iyan ang problema. Enj problema. Siya ang iyong tita. Tito, Tito. Pwede ko pong ipaliwanag. Opo. Ano ang tawag mo sa akin? Honey, Xiaobao, anong tawag mo sa kanya? Ayan, parang hindi narinig ng pamangkin ko, ulitin mo nga. Mabuti. Eng. Ang ina po. Si Xiaobao pakakasalan ang tiyo ko. Ang layo na edad ninyo mahigit 10. Hindi ako naniniwala. Ikaw mismo ang nagsabi kanina na ang edad ay hindi hadlang. Halika na, pamangkin ko. Tawagin mo siyang tiyahin. Huwag. Huwag. Kung ganun, huwag mo talagang kalimutan ang maginhawa mong buhay ngayon. Sino nga ba ang nagbigay niyan sa iyo? Gusto mo bang maging isang masunuring pamangkin? O pilitin mo akong maging malupit sa iyo? Mag-isip ka ng mabuti. Kung nalaman ko lang sana na si Wanzi pala siya. Bitawan mo ako. Hindi ako sasama sa iyo. Tito, kumalma ka muna. Sa totoo lang, pwede akong magpaliwanag sa iyo. Bakit hindi ka nakpaliwanag kanina? Huli na. Siya ba o ako ang pinili mo? Hindi ko ibig sabihin na siya ang pinili ko. Kung ganun, ako pala ang pinili mo. Alam mo ba, mukhang nagtapat ng peg. Ibig si Senior Jiang kay Mang Xiaobao. Ha? Anong karapatan meron ang babaeng iyan? Halatang ang layo ngang agwat nila, buti na lang at hindi naman iyon natuloy. Kung hindi, wasak ang puso namin. Unga, mukhang hindi ka galang. Galang si Mang Xiaobao. Ako ba ang pinag? Usapan ninyo? Tara na, alis na, bilis, alis.
napakahusay mo talaga. Pero, mukhang nalalaman ko na ang lahat ng masikreto mo. Ano? Hinarangan mo ako sa banyo? Para sabihin ang sikreto mo? Tapos dapat pa ako magpasalamat sa iyo? Ganun ba? Huwag kang magmayabang diyan. Ang tungkol sa pagpapanggap mong buntis para makasal, magaling mo sigurong naitago iyan, hindi ba? Kung ipapakalat ko ang masikretong iyan, sa tingin mo ba talaga? Subukan mo lang kung kaya mo. Hindi mo ba talaga ginagamit yung utak mo para mag-isip? Sa ganyan kalit na bagay, paano ko magagawang itago iyan mag-isa? Hindi ba sinabi mong naghahabol ako ngayaman? Sige nga, gumawa kang kalokohan, tingnan ko kung kakayanin ng buhay mo ang gulo. Ikaw. Maging matapang ka? Huwag kang magpakita sa akin ng kahinaan. Kung sa pagtatapos ay maging isang taong kinamumuhian at pinagtatawanan, baka hindi ako iyon. Hindi siya natatakot? Hindi siya talaga natatakot? Paano nangyari iyon? Nakpanggap siyang buntis para makasal. Paano siya naglakas? Loop na maging mayabang. Bumalik ka rito, linawin mo ang sinasabi mo. Ano, nakita lang tayo. Nami, mismo na ba agad siya? Bakit hindi mo na lang siya tawagan? Ngayon na. Ano ba talaga ang problema? May bagong balita sa airport na delay ang flight ni Miss Shen. 2 oras na kayong naghihintay. Bakit hindi muna kayo magpahinga? Iba, hangko muna. Mayroon akong ginagawa rito. King Joe, maraming salamat sa pagsundo sa akin sa airport ng ganito ng gabi. Akala ko hindi mo na ako papansinin. Ano ang plano mo sa pagbalik mo sa bansa? Hindi ba maganda ang paninirahan mo sa ibang bansa? Kahit kaano kaganda pa ang ibang bansa. Kung wala ka, hindi rin maganda. King Joe, pwede pa ba tayong gumalik sa dati? Kasal na ako. Dahil ba sa akin? Hindi ko yon pinapansin. Pinapansin ko at mas ayaw kong bigyan ng pansin ng asawa ko. Ang mga bagay sa pagbalik mo, ipaayos ko sa iba. Huwag mo na akong subukan patungkol sa iba. Xiaobao. Saan ka galing kagabi? Alala ka ba sa akin? Oh, ang alala ko sa iyo ay alala ko rin sa aking sarili. Kung may iba kang babae, sabihin mo na sa akin ng maaga, para hindi na ako umukupa sa pagiging ginanghuwa mo. King Joe, sino itong nakababatang kapatid? Sabi nila, ang pagiging ibig, walang halaga sa harap ng pagiging sexy. Mukhang gusto pa lang ngang matatandang lalaki ganitong klase ng babae. Sige, alam ko na ang sagot. Aalis na ako, umuwi at luluwagan ko ang lugar para lang sa inyong dalawa. Teka, King Zhu, hindi ba sabi mo sasamahan mo akong mag-tour sa kumpanya? Si Xiaobo ay buntis pa. Kung may mangyaring masama, tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Aruy, Xiaobao. Mabuti at ayos ka lang. King Ju, pinagalitan ko na siya. Ano ang pinag-awayan ninyong dalawa, ha? Sabihin mo sa lola kung ano man yan at susuportahan kita. Tanungin mo siya. Mga bagay sa pagitan naming Meg, asawa, kami na ang bahalang magdesisyon at magresolba. Hindi na namin kailangan ang tulong ni Lola. Tumakas ka sa bahay. Nakaroon ka ng tapang. Matandang lalaki, bitawan mo ako? Ikaw ang nangaliwa? Paano ka nakaroon ng lakas ng loob na sabihin iyan sa akin? Matandang lalaki ba ako? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ako ba ay matandang lalaki pa. Kung magulo ka pa,
sisigaw ako at tatawagin ko talaga si Lola. Kung gagalaw ka pa, tatawagin ko si Lola. Sa susunod natatakas ka pa. Hindi ka na madaling mapapalampas tulad ngayon. Ikaw itong kumakain sa plata, pero nakatingin pa rin sa kaldera. Nagsisilos ka? Hindi ako. Hindi yun tulad na inisip mo. Ipapaalam ko sa iyo ang lahat tungkol sa kanya ng detalyado. Galit ka pa ba? Tumayo ka na, kumain. Xiaobao. Ako to. Xiaobao. Xiaobao. Xiaobao, ako to. Ang tagal nating hindi nakita. Kumusta ka na? Mabuti ako habang wala ka. Kung mabuti ka, panata na ang loob ni Papa. Kung ganun, pwede ka na bang umalis? Pero, hindi ako maayos. Anong pakialam ko kung mayos ka o hindi? Xiaobao. 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 Xiaobao, alam kong nakamali si tatay. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Humihinging tawad si tatay sa iyo. Hindi kita dapat iniwan. Ngunit, natatanggap ko na ang kaparusahan ko. Sabing doktor, may leukemia ako. Kung walang bone marrow transplant, hindi na ako magtatagal. Xiaobao, hindi mo naman siguro pababayaan si tatay, hindi ba? Talagang nakpakita ang katarungan ang langit? Ha? So, hindi ka pinayagang manira ng ganyan sa loob ng 1,000 taon. Kung ang pakay mo ay hanapin ako para sa bone marrow matching, umalis ka na at lumayaw. Hindi ko iyan magagawa. Xiaobao, Xiaobao. 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 Mula nung araw na iyon, pinuto na namin ang relasyon bilang mag-ama. Ang 1 taong kasi makasarili mong iyan, hindi karapat, dapat na maging ama ko. Xiaobao. Xiaobao. Boss Wo, nakarating na ng ligtas si Madam sa eskwelahan, ngunit nakaroon kami ng kaunting aberya sa daan. Anong aberya? Hinarap siya nga mo ni Madam, pero natapos na iyon ni Madam. Tiyakin mong litas siya. Opo, Boss Wo. King Ju, salamat sapag, ayos ng trabaho para sa akin. Ililibre kitang kumain ngayon, matagal na tayong hindi kumakain ng makasama. Dun pa rin sa paborito mong restaurant. Huwag na. Kailangan ko pang sunduin ang asawa ko para kumain sa labas. Wala akong intensyong sirain kayo. Hindi ba pwedeng kumain lang ang makaibigan? Sa ibang araw na lang, kasama ang asawa ko. King Joe? Hindi ba pwedeng gayon? Medyo nagugutom na ako. Kung masama ang pakiramdam mo, mag-apply kang early leave. May meeting ako, lumabas ka. King Joe, talaga bang ayaw mo na sa akin? Ulitin ko, lumabas ka. Hindi ko hahayaang may makaagaw sa iyo. Sa akin ka lang, ang umagaw sa iyo ay dapat mamatay. Alam ko na talagang hindi maasahan ang matatandang lalaki. Ano bang nagawa kong mali? Bakit mo ako ginaganyan? Mag-divorce na tayo. Kailangan na nating divorce. Meng Xiaobao, sige, hayaan na nating lutang ka habang nakaklase, pero lantaran ka pang nakse, cellphone, nagagawang ingay, nakakaistorbo sa pag-aral ngang kaklase mo, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mayroon bang lalaki na text na naman sa iyong kalaswaan? Wala kang ebidensiya, tapos binibintangan mo ang sarili mong estudyante? Iyan ba ang tamang asal ng isang guro? Walang usok kung walang apoy. Isang estudyanteng sira ang reputasyon na tulad mo, huwag ko na rin kukunin. Hindi po dahil hindi niyo ako gustong maging estudyante, kundi dahil hindi po kayo karapat, dapat maging guro ko.
Ay miss, saan ka pupunta? Sasabay na kita. Babawasan ko na lang ang bayad. Dumadaan po ba sa ospital? Sa hospital? Oh, dumadaan? Sige, kalahati lang ang presyo. Sumakay ka na. Ma, pupunta ako sa ospital para bisitahin ka mamaya. Isa lang naman pala itong panoloko. Paano ko yon sineryoso? Huo Qingzhou, binibigyan na kita ng kalayaan. Oh, miss, gising ka na. Nasaan ako? Bakit hindi mo ako dinala sa ospital? Hospital? Mas masaya rito kaysa sa hospital. Ang lugar na ito ay liblib, mas kapanapanabik. Anong gagawin mo? Buntis ako, tandaan mo, huwag kang makakamali. Mahal, tulungan mo ako. Ang layunin ng kumpanya para sa taong ito ay makamit sa larangan ng bagong enerhiya. Mahal, buntis ka? Huwag kang lalapit. Binayaran lamang ako para gawin ito. May pakialam pa ba ako kung buntis ka o hindi? Lokate agad si Xiaobao. Masusunod. Aray ko, aray. Hoy, ikaw na babae. Sinipa mo pa ako. Qingzhou, saan ka pupunta? Narinig ko na huminto ang pulong. May problema ba? Wala kang pakialam dito. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Ay nak, alala lang ako sa iyo. Walang nangyari na anak pa. Ganito sa iyo kailanman. Hindi mo na kailangan alamin. Huwag mo lang akong guluhin. Iyon ang pinakamalaking tulong mo sa akin. Hindi ko inakala na si Meng Xiaobao sa loob na puso mo ay nakakuha na palang ganong kalagang puwesto. Sayang at hindi ka naabot. Ginang Shen, napag-isipan ko na ang iyong mungkahi. Pero, ang kakarampot mong pera, hindi sapat para magpakamatay ako para sa iyo. Mari kong ikonsidera na bigyan kita ng isang malaking sikreto tungkol kay Meng Xiaobao. Peking pagbubuntis at pandaraya sa kasal? Siyempre, totoo yan at walang duda. Ginang Shen, huwag mong sayangin ang impormasyong ibinigay ko sa iyo ha. Pati ang langit, tumutulong sa akin. Meng Xiaobao, ang pangarap mong maging mayaman at mayamang may bahay, dapat nang mabunyag. Tumakbo ka dito sa liblib na lugar. Tingnan ko lang kung saan ka tatakbo. Ikaw na bata ka. Mukhang malambot pero hindi ko inaasahan na manganghas kang sipain ako. Ha? Naghahanap ka ng kamatayan. Sa simula, gusto ko sanang maging banayad sa iyo. Pero tingnan natin ngayon, hindi kita buburahin sa mundong ito. Tatapos ako sa iyo. Tiyaw, bakit ika? Ikaw ba itong nagligtas sa akin? Huwag ka nang magsalita pa. Dadalhin muna kita sa ospital. Tara na. Hindi mo na kailangang ihatid, kaya ko na. Anong oras na? Nagpapakatapang-tapangan ka pa. Magdidiborsyo na tayo. Hindi ito nararapat. Sino nga ba ang nagsabing magdidiborsyo tayo? Ang relasyon mo at ni Miss Shen, siguradong napakagandang relasyon ninyo, hindi ba? Dati, ganon din tayo. Pero malapit na itong matapos. Sinabi ba niya sa iyo? Huwag mo nang itanong kung sino ang nagsabi. Hindi ko kayo hahadlangan kailanman. Tumahimik ka agad. Punta muna tayo agad sa ospital. Ako na ang bahala sa ibang bagay. Hindi na kayo mabata kung hindi lang kayo natatampo at tumangging sunduin ng driver. Hindi sana mangyayari ang ganito.
Kapag may nangyaring masama sa bata habang kasama ka, hindi kita mapapatawad. Ang Totu, ang bata ay? Si Xiaobao ay kailangan munang magpahinga ngayon. Lumabas ka muna. Kapag lumabas na ang resulta ang pagsusuring doktor, saka na tayo mag-usap. Chingwan, ikaw nga. Tita, matagal na tayong hindi nakita. Kasing ganda at karespe. Respeto ka pa rin. Aba, ikaw talagang bata ka, marunong ka talagang magpakilig at magpasaya kay tita. Hay, sana nun, si King Zhu. Ikaw na lang sana ang pinakasalan niya. Tita, huwag po kayong magsabi ng ganyan. May kasama na si King Zhou ngayon, di ba? Ayos na yon. Naku, hindi siya ang kasama ni King Zhou, si King Zhou ang kasama niya. Mas tama pa, para siyang walang utak araw, kung hindi lang dahil sa kanya, at sa batang dinadala niya. Hindi ko siya kikilalanin. Ha, buntis si Meng Xiaobao. Pero nung huli ko siyang narinig na kausap ang kaibigan niya sa telepono, parang sabi niya, nagpanggap lang siyang buntis para mapakasal? Tita. Ano nang sabi mo? Pasensya na po, baka mali lang ang pakakarinig ko, huwag niyo na lamang po seryosohin iyan. Hindi. Ate, subukan mong alamin, hindi ba natin malalaman? Dinig ko lang naman. Hindi maaari. Kailangan kong tingnan kung totoo ito, hindi pwedeng magpakasal si King Zhou sa ganyang asawa. Ate, huwag kang padalos. Dalos, baka magbigay, babala lang tayo. Si King Zhou ngayon ay baliw na baliw kay Meng Xiaobao, mas maganda kung palihim muna tayong mag-imbestiga. Kung totoong buntis siya, hindi na natin kailangang makagulo. Pero kung nagpapanggap lang siyang buntis para lamang makasal, mas mainam na tahimik mong alisin itong salot. Hay naku, Chingwan, mas maingat ka talagang mag-isip. Ayos na kami ng taong mag-imbestiga agad. Sasama ako sa iyo. Huwag na huwag mo akong tawaging ma. Hindi ka karapat, dapat pumasok sa pamilya Huo, idilat mo ang iyong mata at tingnan mo ito. Ikaw na sinungaling. Sabi ko na nga ba, ilang buwan na siyang buntis, pero hindi man lang makita ang tiyan niya. Akala ko dahil bata ka pa kaya hindi pa halata, iyon pala, hindi ka naman pala talaga buntis. Gusto mong umangat ang iyong estado dahil sa anak, pero tingnan mo muna kung ano ang halaga mo. Hindi po yan Totu, ako. Para lang naman ang gusto mo, hindi ba? Heto, 20 milyong piso, kunin mo, at hiwalayan mo agad si King Zhou, kundi, hindi kita patatawarin. Hindi si Xiaobao ang sinungaling. Lahat ng bagay, ako ang nakpagawa sa kanya, walang kinalaman sa kanya. Kung kaya mo siyang bayaran para umalis, kaya ko rin siyang bayaran para manatili. Ako na lang ang harapin mo. King Zhou, ikaw gusto mo ba akong patayin sa galit? Kayo palang dalawa ay nagsapwatan para lokohin kami. Hindi porke nakbuntis, ay pwede nang maging ginang Huo. Kung sino ang makakapasok sa pamilyang Huo, ako ang masusunod. May problema, Papa Ma? Kuya, huwag na kayong mag-away. Alis na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Ziga, ako na lang ang aalis. Patawad. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Dahil ako naman ang nangangailangan ng pera nun at kailangan mong tao, kusa naman tayong nakasundo. Ayaw ko ring makita ang nangyayari ngayon, pero kailangan ko ring panagutan ito. Na-imbestigahan ko na ang lahat ng nangyari at nahuli na rin ang driver na iyon, si Shen Qingwan. Ako na ang bahala sa kanya. Ang nakaraan lang namin ang sa kanya, pero ang kinabukasan ay sa atin. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Kailangan ko munang mepeg. Isa. Ziga. Basta huwag kang alis, bibigyan kita na oras. Chingwan, ikaw na naman? Nung nakaraan, salamat sa pagsasabi mo sa akin na pagka ang pagbubuntis ni Meng Xiaobao, talagang masama ang kanyang intensyon. Auntie, naasikaso mo na baba ang bagay na iyon? Huwag mo nang itanong. Pinoprotektahan siya ni King Zhou, parang isang ina na nagtatanggol sa kanyang anak. Sa ngayon, wala pa talaga akong magawa sa kanya. Ang ama ng bata sa sinapupunan ko, tanging si Huo King Zhou lang. Kung ganun, bakit hindi natin gamitin ang sitwasyon laban? Sa kanila, auntie, sa tingin ko, pagkatapos ng ilang panahon, bibigyan kita ng isang sorpresa. Talaga? Oh, hindi kita kailanman lolokohin. Qingzhou, bihira kang pumayag na kumain kasama ko? Talagang masaya ako. Ikaw ba ang nagpadala ng litrato namin kay Xiaobao?
Ikaw din ba ang nagpahiya sa kanya? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Naparito ka ba para magitanong? Mas maaga mo akong minahal kaysa sa kanya. Bakit ang bilis mong magbago? Siya ang asawa ko. Siyempre mahal ko siya. Paano kung hindi na siya maging asawa mo pagdating ng araw? Tinatakot mo ba talaga ako? Paumanhin, ako ang nakamali sa mga sinabi ko. Dahil umabot na sa puntong ito ang usapan, hindi na kita guguluhin pa. Inumin mo na ang baso ng alak na ito at maghiwalay na tayo pagkatapos. Ziga. Qingzhou, May kailangan pa akong gawin. Alis na ako. Qingzhou, lasing ka na? Ihahatid na kita para makapagpahinga. Ano ang ginawa mo sa akin kagabi? Qingzhou, nakakamali ka sa akin. Kagabi, lasing na lasing ka. Inihatid na kita pabalik sa kwarto upang makapagpahinga. Ikaw ang nagpumilit na manatili ako, at sinabi mo pa na may pagtingin ka sa akin? At ang lahat ng salita mo ay dahil lang sa galit. Umalis ka. Qingzhou, may nangyari na sa atin kagabi. Ito ay isang hindi may tatangging katotohanan. Anong katotohanan? Lahat ito ay bitag mo. Sasabihin ko sa iyo, may darating dito mamaya upang bigyan kang gamot. Mas mabuti pang inumin mo iyon. Wow, Qingzhou. Hindi ka makakatakas sa aking palat. Mabuti, King Wan, ikaw talaga ang nakdadalang, tao ang anak ng ating pamilya Huo. Ano bang pinagsasasabi mo? Anong disenteng babay ang manunukso sa lalaking may asawa? Walang hiya si Shen Qingwan. Aba, matanda ka na, huwag kang sasabay sa kalokohan. Dati, kami ni Yao, akala namin may problema siya. Na gusto niyang makapasok at magpakasal sa aming pamilya Huo sa pamamagitan ng pagbubuntis. Hindi. Ma, si Meng Xiaobao ang nakunwaring buntis para magpakasal, dapat siyang itakwil sa pamilya Huo. Hindi mo na ako kailangang paalisin. Ako na mismo ang alas. Xiaobao, ikaw ang tunay na apo sa tuhod ng pamilya Huo. Huwag kang pupunta kahit saan. Maari kong kipaliwanag. Huwag na. Mahalaga pa ba kung ano ang katotohanan? Ay, bilisan mo, habulin mo siya. Senyor, maaari mo ba akong ihatid? Siyempre. Subukan mo lang siyang dalhin. Xiaobao? Huwag kang alis. Malaya si Xiaobao, ano ang kinatatakutan mo? Tito, alis na kami. Ang Naku, ang gwapo gwapo. naman talaga niya. Oo, ang gwapo nga. Bakit mayroong ganyang kagwapong lalaki? Mrs. Huo, nandito lang ang asawa mo. Saan ka pupunta? Ano ang tinawa niya rito, Jinang? Hala, hindi ako nakamali sa pandini, di ba? Si Mr. Huo, siya yung mayaman na jowa ni Meng Xiaobao. Hindi mo ako asawa, magdidiborsyo na kami. Hanggat hindi pa tayo diborsyado, ikaw ang aking ginang, kailangang tumabi ang lahat. Ano ang pakialam ninyo? Umalis kayo. Makahiwalay kayo diyan. Bitawan mo ako, may mahalaga talaga akong gagawin. Tungkol ba sa internship? Pumirma na akong collective agreement sa inyong eskwelahan. Dapat kang pumunta sa Huo Group. Maliban na lang kung ayaw mong magtapos.
Wala ka bang katinuan? Gusto ko lang lumayo sa iyo. Tungkol sa pananatili mo sa tabi ko, kahit umiyak ka pa, hindi ako atras. Tito, maari mo bang respetuhin si Xiaobao? Isa siyang mag-aral na may sariling damdamin. Hindi siya manika. Sa akin mo pag-uusapan ang respeto? Imbo ka sa asawa ng tito mo, tapos magpapaka-professional ka ba? Tama na. Sasama ako sa iyo. Xiaobao, kung ayaw mo talaga, sabihin mo lang, tutulungan kita sa lahat ng paraan, kahit pa ang taong iyon ay ang tito ko. Si Huo Qingzhou. Jiang Suezang, salamat. Hindi tayo maaring makasama. Bakit mo ako dinala rito? Alam kong ayaw mo munang makipagrelasyon, kaya trabaho muna ang pag-usapan natin. Ang iyong posisyon sa internship ay bilang aking katulong. Dinala kita rito ng maaga para malaman ang trabaho. May problema ba? Xiaobao, maligayang pagdating sa kumpanya para mag-internship. Kung may hindi ka maintindihan, maari mo akong tanungin ng diretso. Ito ba ang plano mo? Sige na, gawin mo na ang trabaho mo. Sadyang naglagay akong lamesa sa tapat mismo ng aking desk. Mula ngayon, dito ka na magtatrabaho. Ang lahat ng resources na kakailanganin mo ay ibibigay ko sa iyo. Iyan ang pribilehiyo ang ginanghuo. Kung gayon, hindi ba? Araw magkatapat kami? Hindi ko gusto iyan. Kung ganon, ano ang gusto mo? Paumanhin, maari ko namang ipabago ang kaayusan. Hayaan na, hindi mo rin naman maintindihan. Walang problema. Tutal, mahaba pa ang panahon na pagsasamahan natin. Unti kong babaguhin ang sarili ko sa paraang gusto mo. Kunin mo ito. Sa office na ito, mari kang pumasok at lumabas dito kahit kailan. Si Po, Pasuo. Kung wala na po kayong ibang kailangan, mauna na po ako. Sisiguraduhin ko pong makakarating ako bukas sa tamang oras. Mabuti, ihahatid muna kita para kumain. Hintayin mo ako sa baba, kukunin ko lang ang kotse. Ang manok, gubat ay manok, gubat lang. Hindi kailanman magiging isang phoenix. Meng Xiaobao, sa tingin mo ba talaga maabot mo ang pangarap mo sa pagpapakasal sa pamilya Huo? Dala ang may sakit mong ina at sugarol mong ama? Hindi ko alam kung magbabago ang kapalaran pero nakikita ko, medyo nabasag ka. Iko! Gusto mo na namang mambintang at makpasang sisi? Naniniwala ka ba kung itulak kita ng ganito? At talagang mawala ang anak mo? Hindi ako sisisihin ni Kuya. Pupurihin pa niya ako dahil sa ginawa ko. Matindi ka. Meng Xiaobao, huwag kang maksaya ng maaga. Marami akong paraan para kalabanin ka. Ikaw na masamang bata. Eto ka nga pala. Aray ko po, tingnan mo, ha? Puro branded ang buong katawan. Kailangan talagang mayaman, ano? Ano ang gagawin mo? Anong ginagawa mo? Araw akong naglilingkod sa tatay mong walang kwenta. Hindi ba dapat bigyan mo akong kaunting baya sa hirap ko? Bigyan mo ako ng pera? 5 milyong yuan? Kukunin ko na yan at alis na ako. Hindi ko tatay ang ginagamot ko. Ikaw din ay may sakit sa isip. Ikaw? Sira ulo. Lintik na bata. Naglakas. Look kang insultuhin mo ako, sasabihin ko sa iyo. Ngayon, magbibigay ka ba hinding pera? Kung hindi ka magbibigay ng pera, hindi kita patatahimikin. Bitawan mo na ako. Anong nangyayari dito? Nahihilahan sa gitna ng araw. Lumayas ka, wala kang pakialam. Bitawan mo, sir. Huwag kang lumapit. Umalis ka? Ibaba mo ang kutsilyo. Huwag kang mapadalos. Umalis kayo, hindi kayo kasali dito. Meg, ingat kayo at baka patayin ko siya. Sino man ang lumapit ay siguradong sasasakin ko.
tumabi, lumayo kayo. Xiaobao. Bitawan mo na ako, bitawan mo na ako. Hey, Xiaobao, anak. Sa wakas ay mapoprotektahan na kita. bilisan mo na, tawagan ang ambulansya. Tay, huwag kang matutulog. Pumapayag ako. Pumapayag akong ibigay sa iyo ang bone marrow. Tay, Xiaobao. bilisan mo na, tawagan ang ambulansya. Xiaobao. Ha? Doktor, kumusta ang tatay ko? Mabuti na lang at dumating siya sa oras. Matagumpay ang operasyon at wala na siyang panganib sa buhay ngayon. Gayon pa man, ang pasyente mismo ay may leukemia at kailangan niya ng bone marrow transplant. Pwede kang magpa-test para sa matching. Mabuti yan? Mabuti yan? Sige, pumunta ka sa banyo sa harapan at maglinis ka. Dahil puno kang dugo, baka nakakatakot sa bahay. Sige po, salamat, doktor. Bakit ngayon ka lang dumating? Ano ba ang ginawa mo kanina? Sinasabi ko sa iyo, ang bata sa tiyan ko ngayon ay hindi makakaroon ng anumang kinalaman sa iyo. Anak ko yan. Huwag mo yang ipanganak para sa iba. Nalaman ko na ang bata sa tiyan ni Shen Qingwan ay hindi pala talaga pakmamay, aring matandang lalaki. Lumayas ka nga, ang anak ko, kaya kong ipangalan sa kahit sinong gusto ko, bumalik ka kung saan ka mula. Ngayon papatayin kita. Tido, anong klaseng lalaki ka? Inaway mo pati ang sarili mong babae at anak. Sinasabi ko sa iyo, subukan mo lang gumala ulit. Dadalhin kita sa Li Xia. Meng Xiaobao, bakit ikaw yan? Shen Qingwan, huwag kang matakot. Hangga nandito ako, hindi ko nahahayaang saktan ka pa niya. Buisit na babay, papatayin kita. Shen Qingwan, bakit ka pa nakatunganga? Tumawag ka na ng pulis. Gayon, malas mo at nakalusot ka. Ang nga nasugatan, huwag mong babasain. At tandaan mong maglagay ng scar cream. Ang ganda, ganda na mukha mo, masisira lang kapag may paklat. Mang Xiaobao, bakit mo ako tinulungan? Napakasama ko sa iyo. At sinubukan kong agawin si Huo Qingzhou. Dapat igali ka sa akin. Girls help girls. Pero sa kabilang banda, maliban sa pagiging makaribal, isa ka pa ring buntis. Hindi ko kayang manutlang at hindi kumilos. Alam mo na pala? Ang batang ito ay hindi kay Huo Qingzhou. Pwede mo nang sabihin sa kanya ang totoo. Kung dahil lang sa pangyayaring ito, ay makakahiwalay kami ng matandang lalaki. Hindi rin pala ganun katibay ang pagmamahalan namin. Pero, sa tingin mo ba ang pagmamahalan na nakuha sa panloloko ay magtatagal? Sige na, kailangan ko pang mahanap ng bone marrow para sa tatay ko. Mauna na ako. Anong nangyayari sa iyo? Umiyak ka pa. Galit ako sa iyo. Huwag ka nang umiyak. General Hu, ang schedule ninyo ngayon ay meeting ng Board of Directors mamayang alas 3 ng hapon. Hoy, Huo Qingzhou! Bibigyan kitang 20 minuto. Kung hindi mo ako mahanap, babalin ko ang tiket, Ano ang ibig mong sabihin talaga? Anong ginawa mo kay Xiaobao? Ang sakit. Ang sakit-sakit. Shen Qingwan, ikaw. Hello, hoy. General Hu, sa loob ng 10 milya radius na kapag
Ayos na kami ng sapat na tauhan. Hahanapin namin ang bakas ng ginang ng buong lakas. Ano man ang paraan na gagamitin mo, dapat mong hanapin si Xiao Bao para sa akin. Kung hindi mahanap sa 10 milya, gawing 50 milya naman. Kung hindi mahanap sa 50 milya, gawing 100 milya. Hanapin ninyo siyang mabuti. Masusunod. Hatiin ang paghahanap. Jinunghuo. Tito, kung may masamang mangyari kay Xiao Bao, hindi kita mapapatawad. Ginonghuo, nahanap na namin. Nandito ang ginang. Surprise! Tito, maganda ba ako ganito? Sabi ko na sa iyo, masamang ideya iyan, hindi ba? Sa ganitong paraan makikita mo kung si Hua Qingju nagmamalasakit ba sa iyo. O karapat, dapat ba siyang paksaluhan ng habang buhay? Nakaisa kayong dalawa. Para lokohin ako. Masaya ba ang larong kidnapping? Pasensya na, Tito. Hindi ko na uulitin. Hindi. Talagang wala nang susunod na pagkakataon. Mabuti at wala kang nangyari. Kung hindi ako sigurado kung ano ang kaya kong gawin. Sinabi ko na, nang walang pahintulot ko, hindi ka maaring umalis sa mundo ko. Tito. Napakabuti mo. Mang Xiao Bao, ibalik ko na si Hua Qingzhou sa iyo. Tinitingnan mo pa? Wala na tayong pag-asa. Hindi na ako alis pa sa iyo. Tito, mahal kita.